Mga kapatid, tayo manalangin sa araw na ito ng narinig ba, Nol? Oo, kuya. So, hindi ba malayo? Okay lang. Okay. Tayo manalangin, mga kapatid, at dumulog sa ating mahal na Ama. Ang maraming makapangyarihan, Aba Yahuwah, kaisa ng iyong anak, na aming tagapagligtas, na kaisa mo sa pagpapadala mo, pagpaparito sa lupa. Ngayong araw pong ito, araw ng pamamahinga, kami po ay dumadalangin at nakikipagniig sa iyo. Kami mga nandito magkakapatid at ang mga makikinig, Ama, at may pagkakataon na matunghayan itong aming convocation, pakikipagniig sa iyo. Una po sa lahat ay marangal papuri, ikaw po ang aming buhay. At nagpapasalamat po kami, Ama, sa walang sawa mong pagsubaybay sa bawat isa sa amin na nagsisikap, nagbabata, nananampalataya ng buong buhay, buong pagkatao, diwa, espiritu, sa iyong kalooban. Bagamat, Ama, ikaw pong nakakaalam ng aming bawat sitwasyon, kami pong nandito, Ama, ay walang sawang nakikiusap na gamitin mo upang mabuksan ang puso, diwa, at isip ng aming mga kakilala, kaanak, kaibigan, kapwa, kakapatiran, Ama, sa pinakasimple pong paraan. Gamitin mo po kami na ehemplo, Ama, sa aming pamumuhay pisikal na nagkaroon ng kalituhan sa pagsunod, sa pagtuklas sa katapatan mo at tunay mong kalooban. Araw po ngayon ng isa sa mga appointed times na binibilin mo ng pagpapahinga ng pisikal namin katawan. Kami po ay magnilay-nilay, mga kapatid, sa pangunguna po ng aming kapatid na sinoli. Gabayan mo po siya, Ama. At Ama, sa mga pangarap naming makaniig, makasama ang mga kamatiran namin na may mga katanungan sa samanampalataya sa iyong katapatan, Ama. Pakisimplify mo po, Ama, sa kanilang pangunawa, sa kanilang sariling pamantayan na ang aming sinusunod, ang aming katapatan, ang aming pamumuhay ay maging ehemplo at maging simpleng pamantayan sa kanilang sariling paglalakbay palapit sa iyong kalooban. Kami rin po ay walang pagsawaan, Ama, bagamat tuloy-tuloy po kaming humingi ng iyong awa, ng iyong pagpapala, ng karunungan, upang maunawaan namin lahat ng mga pinahintulot mo sa aming buhay dito sa pisikal, sa mortal
at temporal upang ito Ama aming maging pamantayan ng katotohanan at katapatan mo na pangakong buhay na walang hanggan ay aming matunghayan sa aming paglalakbay spiritual. Pati po mga nasasalamat walang sawang paggabay mo sa pagpapala o mga pagtutuwid, magiging pamantayan namin na ikaw ang tunay na gumagabay sa bata sa amin. Naway tumimo sa aming mga puso at diwa at mapagtibay, lalo pang mapalalim Ama sa patuloy naming paglalakbay sa ipinangako mo buhay na walang lahat po yung mga yan Ama, kalusugan, kalakasan na isa sa sangkap na aming kailangan sa aming pisikal na kalagayan. Ama ay huwag mong pagsawaan ipagkaloob sa amin kagalingan kung meron mang karamdaman na nararanasan ng bawat isa sa amin Ama. Ikaw po ang dakila namin ng gagamot, turo po ang nararapat sa iyong paraan, lalo-lalo na po Ama sa natural na pamamaraan dahil ikaw po ang tunay naming nagpapagaling sa anumang pisikal na aming kalagayan. Ang lahat po ito Ama, sampu ng mga kaisipan, ng mga pangarap, goal ay alay namin sa inyo Ama. Ikaw po ang nakakaalam kung anong nararapat at kung po kami paintulot na panghinaan upang magkaroon ng pagkakataon ang kadiliman, ang mga negatibong bagay na pangibabaw sa aming paglalakbay. Yan po Ama ay aming dinudulog niya sa iyong harapan. Aming Aba Yahweh, mahal na mahal po ka po namin, ka po ng aming buhay. Kaysa at kasama ng iyong anak na aming tagapagligtas, Misaya, Yahushua. Yada. Yada. Hallelujah. Sorry. Shalom. Hallelujah. Hallelujah. You're worthy of our praises and thanksgiving, our Heavenly Father. Ano ba? Hindi ba malayo yung yung audio? Hindi naman. Okay, good. Salamat. Okay. Sige. Narito, O Aba, mga hinirang mong likod, tigib sa pagsisikap na maging iyong buklod. Sa kadiwa mong hiro, lahat nawa'y mabusog. Sa salita mong utos, bawat isa ay susunod. Ito ay laging susundin, dito tatalikdan, pagkat nagbibigay buhay sa lingkod mong hirang. Ikaw ang aming kalasag, kaya nawa'y ligtas. Ang pagsunod sa utos mo ang siyang laging sinisikap. Ang iyong mga utos ay tunay na iniibig. Sa bawat araw ng buhay namin ay laging iyong iniisip. Madidiwa mong lingkod, kalooban mo ang siyang nais. Kaya salamat at papuri sa'yo'y buong pusong inilalapit. Salita mo ay tanglaw at sa aming ay patnubay, liwanag na
sa iyong kaharian, taimtim na pangako, ikaw lang ang susundin. At sa iyong pagmamahal, buhay namin ay pagpalain. Ang iyong mga utos ay tunay na inibig. Sa bawat araw ng buhay namin ay laging iyong iniisip. Madidiwa mong lingkod, taluban mo ang siyang nais. Kaya salamat at papuri sa'yo'y buong pusong inilalapit. Kaya salamat at papuri sa'yo'y buong pusong inilalapit. Aba Yahowa, ikaw ang aking gabay. Pag-ibig na iyong inalay ay walang kapantay. Aba Yahowa, ang ilaw ng aking buhay. Salamat sa kaligtasan na iyong ibinigay. Misaya Yahshua, ikaw ang tanging daan, katotohanan at ang buhay. Patungo kay Aba Yahowa, ang diwa mong banal, karunungan at pagmamahal, aking itataas at pupurihin kang tunay. O Aba Yahowa, ikaw ang aking gabay. Pag-ibig na iyong inalay ay walang kapantay. Aba Yahowa, ang ilaw ng aking buhay. Salamat sa kaligtasan na iyong ibinigay. Misaya Yahshua, ikaw ang tanging daan, katotohanan at ang buhay. Patungo kay Aba Yahowa, ang diwa mong banal, karunungan at pagmamahal, aking itataas at pupurihin kang tunay. Panalangin ko, Aba, na ako'y maging matibay sa bawat pagsubok at biyaya. Ako'y magpapasalamat. Misaya Yahshua, ikaw ang tanging daan, katotohanan at ang buhay. Patungo kay Aba Yahowa, ang diwa mong banal, karunungan at pagmamahal, aking itataas at pupurihin kang tunay. Aking itataas at pupurihin kang tunay. Aking itataas at pupurihin kang tunay. Hallelujah. Dakila't makapangyarihang Ama, ikaw lamang ang siyang aming sasambahin at paglilingkuran sa buong buhay na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Nawa po'y ang banal na Espiritu ang siyang gagabay sa bawat isa ng inyong mga nagsisikap na mga lingkod. Ang
kapangyarihan, kapurihan ay para lamang sa inyo, aming dakila kapangyarihan, Abay Yahuwah. Ito'y aming pinapasalamatan sa dakila mong pangalan sa ibinigay mo sa aming Misaya, Yahuwah. Yada. Hallelujah. Itong Bible. Hallelujah. Okay. Katong English. Nandito pa ba tayo? Hallelujah. Yeah. Ito. Okay. So, once again, happy Sabbath. Blessed Sabbath sa ating lahat mga kapatid. At ang isa sa ating pagninilayan ngayon mga kapatid, kaninang umaga, kaninang pagkagising ko, nung ako'y tumitingin, nagbasa sa kasulatan, dinala ako sa pangyayari nung ang ating Misaya ay hinuli na at dinala na sa korte ni Pilato. Okay. So, merong na pagninilay-nilayan at pumasok rin sa diwa ko na hanggang ngayon ito ay naipapamuhay, naipapakita ng karamihang tao. It is a practical approach. It is a practical, kumbaga, kuya, ate, mga kapatid, ito ay nagiging kasanayan na sa ng tao. I mean, na kung ang tao ay naiipit sa mga sitwasyon, nasa sitwasyon ng pinapapili, ang kadalasan na gagawin ng tao, lalo na hindi masyadong matatag ang kanyang paniniwala at pananampalataya, gagawin niya ang ginawa ni Pilato. Di ba si Pilato nung siya'y nagsusuri sa ating Misaya, kung totoo ba na siya ang Misaya, siya ang hari ng mga Hudyo, hari ng Israel, sinagot lang siya ng Misaya na, sinabi mo yan, ako'y hari. So, nung nasa kasagsagana ng paglilitis, napipressure na si Pilato bilang gobernador, bilang namumuno sa bayang yun. Ang punto natin dito mga kapatid, hindi man kasing kapariho sa sitwasyon ni Pilato ang mahaharap o nahaharap ng bawat individual, lalong-lalo na sa mga mananampalataya. Hopefully, sana mapapatatag ang ating pananampalataya sa mga sitwasyon na nagayon. Dahil ang sitwasyon, kung babalikan natin, magre-reflect tayo. Misaya was there sa harap mismo ng gobernador. Ang asawa ng gobernador nagsasabi pa sa kanya, huwag mong gawin ang hindi dapat para sa taong yan dahil ako'y nananaginip. Pinanaginipan ko na nakakapag, sabi niya, na disturbo ang kanyang espiritu sa panaginip na yon.
Dahil ang asawa ni Pilato ay lihim, kumbaga sympathizer, lihim na naniniwala sa Misaya. Kaya siya ang napadalhan ng mensahe upang magbibigay babala kay Pilato. 'Di ba, mga kapatid? Sabi ng Misaya sa Samaritan woman that salvation comes from the Jew, but time will come and this is the time. 'Di ba, sa conversation nila sa Samaritan woman, na time will come na hindi na dito sa bundok na ito kayo'y mananalangin o sasamba sa Elohim. At time will come na hindi na rin sa Jerusalem mismo sasamba ang mga Hudyo, ang mga Israelita. Kundi ang totoong sasamba sa Elohim ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Yun ang sabi ng Misaya nung nag-ministry sila kasama ng kanyang mga disipulo nung na-meet niya ang Samaritan woman. Dahil ang pagdating ng Misaya ay siyang pagbubuklod to seek and save the lost soul. Unang-una sa mga Hebreo, pangalawa, kasunod sa lahat na maniniwala sa Kanya. Kaya sa mga so-called believers, followers of the Messiah, of our Elohim, kailangang tatandaan ng bawat isa na yung katatagan, yung pagsusukat ng pananampalataya ay hindi nasusukat kung ikay sumusunod or naobserba mo ang mga appointed times ng ating Elohim. Hindi lang dyan natatapos, kundi ito'y tuloy-tuloy sa pamamagitan ng ating pamumuhay to be a reflections of our Elohim, because we are created, we were made according or by His image, after His likeness. So nare-reflect ang glory ng ating Elohim, ng ating may likha sa pagkatao natin. Kaya bawat araw, bawat araw ng pamumuhay natin, tayo ang nakikita physically ng mundo. Kaya nga, nasasabi ng ating Misaya doon sa kanyang mga disipulo na siyang nagpapatuloy sa kanyang ministeryo, sa kanyang gawain, hanggang sa ating kapanahunan ngayon, sabi niya na tayo ang magiging liwanag sa sanlibutan. You are the light of the world. A city on a hill cannot be hidden. Yun ang sabi ng Misaya sa Matthew. Na tayo ang magiging ilaw sa sanlibutan ito. Kanyang parabol pa na idinudugtong na kung ang ilaw ay ilalagay lang sa isang box, hindi ito magbibigay ng liwanag sa buong kabahayan. Ngunit kung ang ilaw ay inilalagay sa tungtungan o sa tamang lagayan, maliliwanagan ang buong kabahayan. Ibig sabihin, tayo na tumatanggap, naniniwala sa gospel ng Elohim through His only begotten Son, through the Messiah, must continue to show ourselves to be a light bearer of this world. The Messiah is the ultimate light bearer of this world.
in terms of salvation to the mankind. Kaya ang kanyang mga followers must be the light bearer also. Paano natin maipapakita? Paano natin masusunod ang kautusan ng ating Elohim, ang kautusan ng ating Misaya? Sabi ng iba na naririnig na natin sa ating mga kapatiran noon na sabi nila that we are now in the new covenant. Yes, we absolutely agree. Na tayo ang ating kapanahunan ngayon ay nabibilang, nahahanay sa panibagong pakikipagsundo sa ating Elohim. Ngunit ang pakikipagsundo niya noon hanggang sa bagong tipan, mula sa lumang tipan at sa bagong tipan, ay hindi nagkakaiba, hindi iba ang kasunduan ito. The covenant was made by our Elohim, by our Father in heaven, through Adam, through Noah, through Abraham, through Moses, and through the whole sa lahat ng hanay ng mga patriarkas, hanggang sa kapanahonan ng Misaya at hanggang sa kapanahonan natin ngayon, ay iisang punto ng covenant: to follow His decrees, to obey and to live according to His statutes, according to His laws and directions. Kaya kailangan natin na magiging tapat, matatag, matyaga, mapagbata, na may papamuhay ang kalooban ng ating Elohim. Ano ang kalooban ng ating Elohim? Patuloy na natin o palagi na nating nalilinang at patuloy nating nililinang ito. Lalong-lalo na kayo, mga kapatid na naririto. Yun ang napagkaisahan ng ating mga diwa, ng ating mga espiritu. Na lahat ng bagay na positibo na ibinigay sa atin ng ating Elohim through His Spirit, yun ang pinagsikapan nating may papamuhay. At yun sana ang pagninilay-nilayan ng bawat isa na natatawag na mananampalataya. Paano kung titingnan natin, mga kapatid, mula noon sa pamumuhay ng ating mga patriarkas, ng ating mga ninuno, may pumasok lang sa diwa ko ngayon, mga kapatid. Nung ako'y nananalangin kaninang madaling araw ng pagkagising ko, sabi ko sa sarili ko, Ama, bilang isang tao, pinagkalooban mo ng buhay. Nagkaroon ng mga lapses, nagkaroon ng mga pagkakamali. Ngunit dahil sa napakalaking habag mo, sa napakalaking pag-ibig mo sa tao, narito. Huwag mo sana akong pababayaan, huwag mo sana akong pagsawaan, at ako'y magagamit na instrumento upang may palaganap pa ang katotohanan. At nagre-reflect din ako, mga kapatid, na paano masasabi ng isang mananampalataya na siya'y nananampalataya sa dakilang may likha. Simple. Ang pumasok sa diwa natin ngayon, obedience
concerning to His decrees, His guidance, His directions na binigay sa tao. At ang tao na ang magko-cultivate ng mga pamantayang ito. Paano siya mamumuhay, paano niya sasabuhay ang mga ito upang ang mundo ay makakakita sa liwanag na pinagkaloob, binigay ng Elohim upang ang kamunduhan, upang magagapi ng mga nilalang. Sabi pa nga ng offering channel that we are also called as Elohim or sons of Elohim. Dahil we are created by His image after His likeness. Agree naman ako doon. Bakit? Kaya nga tinawag niya ang bayan ng Israel that na chosen people, sons and daughters of Elohim. Nadeklara nga ito sa kasulatan na Israel is His chosen people sa kapanahunan ni Moses. So, agree tayo doon na tayo itatawagin na anak ng Elohim dahil ginawa nga niya tayo nakawangis. Ngunit paano natin maipapakita to be at one of His children? Hindi natin itatago ang liwanag, hindi natin itatago ang ilaw sa kaban, hindi natin itatago ang liwanag sa isang kwarto lamang, kundi ito'y ilalagay natin sa tamang lagayan upang ito'y makikita. A single stick of a match, yung ano ba tawag sa Tagalog? Puspuro ba? Puspuro. Dito sa Bisaya, ang tawag namin sa match, yung sisintihang ikak. Puspuro nga. Kuya, ate, anong tawag sa Tagalog nito? Ito. Posporo nga, posporo. Posporo din wala. Okay. Even a single stick. Isang piraso palito. Oh, even a single stick of this match. Palito. Tawag sa inyo palito. Palito. Isang palitong pusporo. Napakaliit nito mga kapatid. Napakaliit nito. Kung ito'y ating sisindihan ngayon na mayroong liwanag, makikita pa rin ang kanyang liwanag pero hindi ito gaanong ma-appreciate na siya'y nagliliwanag dahil nga mayroong electricity, mayroon pang sinag ng araw. Ngunit kapag ang isang palito ng pusporo, ito'y sisindihan natin sa gitna ng kadiliman, I'm pretty sure siya ang magiging sentro at siya lamang ang makikita sa buong kadiliman na yun. O kumbaga, ang ibig kong sabihin, siya ay magbibigay ng malawakang liwanag kahit isa lang siya. Isang palito lang. Ang ibig nating sabihin ngayon, mga kapatid, kapag ang isang mananampalataya ay mag-stand out sa hanay ng mga tinatawag na unbelievers o sa hanay ng mga so-called worldly people, it will gives light to them. Paano? Ipapamuhay ang mga natututunan galing dito, galing sa puso, galing sa espiritu ng ating Elohim, sa mga naituturo at nalalaman natin
that we will stand before them, that ito ang pinaniniwalaan ko na merong ultimate, merong supreme being na lumikha sa atin, na nagbibigay sa atin ng liwanag, nagbibigay sa atin ng pag-ibig upang tayo'y maliligtas mula sa kapahamakan. At may papakita natin ang virtues, good virtues sa ating kapwa. Na hindi tayo palasigaw, hindi tayo palaaway, hindi tayo paninimula ng kaguluhan. Pagkus tayo ang pagsisimulan ng pagkakaibigan, pagmamahalan, at magiging simula ng isang mapagkumbabang nilalang. It is useless to have an intellect, or it is useless to have and to know the Torah without living on it. Useless ang lahat ng mga nalalaman ng isang individual na mga karunungan about Torah kung hindi ito maipapamuhay. Yung panimula natin mga kapatid kanina nung sa sitwasyon ni Pilato, marami tayo, ako mismo, hindi na tayo lalayo, ako mismo nakakagawa sa nagawa ni Pilato, na maghugas kamay upang ma-please, upang mapasaya ang tao, upang mapasaya ang laman. Siguro nakukuha nyo ano ang ibig nating sabihin mga kapatid. I really believe. Because the Spirit of Elohim lives in your inmost being, in your heart. Dito mga kapatid, hopefully hindi mapuputol ang video ito, ang recording na ito, upang maipaparating natin, maipapaabot din natin sa ating mga kapatiran na hindi na nakakasama natin sa pagtitipon even in this platform, na may ipaparating natin sa kanila paano nila ipinapamuhay ang so-called mananampalataya. Paano na ipapamuhay ng bawat individual natin sa ating individual na pamumuhay ang pagkakatawag sa ating na mananampalataya, or ang mabigat na claim na tayo'y kabilang sa mga tinatawag na children of Elohim. Na ipaprioritize ba natin ang kalooban ng Elohim? Na ipaprioritize ba natin ang Elohim through His direction? Ikaw at ako lamang ang makakasagot nito sa harapan ng ating Elohim. Kaya kapatid, mga kapatid, sa aking pagkakaintindi, hindi masyadong importante na makakapag-research ka ng pinaka-nakatatagong mga kaalaman. Dahil ang natutunan natin mula nang tayo'y nagkamalay, na ang Elohim ay pag-ibig. Ang Elohim ay nagbibigay ng hindi mabibigat na mga pasanin sa bawat individual. Bagkus, nagbibigay ang Elohim ng mga tuntunin na kakayanin ng bawat individual according to his capacity and ability, because our Elohim knows everything and each and every one of us. Kayo, wala tayong maipagmamalaki kahit sinong matalino, kahit sinong madudunong dyan
Nasa referensya na ng kasulatan na sinasabi na ang karunungan ng tao ay isa lamang napaka maruming basahan sa harapan ng ating Elohim. Pero ang karunungan na nanggagaling sa Elohim ay maipapamuhay ng isang individual, ng isang mananampalataya sa pamamagitan ng pagsunod. Obedient children has and have the character of his father. Kaya makikita sa isang individual kung siya'y totoo na nananalig, siya'y totoong nanampalataya sa buong may kapal, sa may likha. Kung makikita sa kanyang sarili ang karakter ng may likha. Di po ba? Dahil may kasabihan nga tayo, may kasabihan ng tao, like father, like son, like mother, like daughter. Ibig sabihin, kung ano ang puno, siya ang bunga. Yun din ang sinasabi ng Misaya. Yun din ang nakasaad sa kasulatan. Paano makiklaim ng bawat individual that he is, they are, the children of Elohim, kung taliwas ang kanilang o taliwas ang ating mga karakter sa ating may likha? Is our Elohim stubborn? Is our Creator mad? Is our Creator doubtful? Is our Creator liar? Hindi. Kabaliktaran ang lahat ng ating mga sinasabi ngayon. Ang ating Creator ay a loving Creator, mapagmahal, mahinahon, nagagalit siyempre. Hindi may pagkakaila. Nako, ang galit kung ang ating Creator ang magagalit, ay wala tayong paglalagyan. Ngunit ang galit na naiintindihan natin sa ating Creator ay ang galit sa mga hindi sumusunod o hindi naaayon sa kanyang kalooban, ang sumusuway sa kanyang kalooban. But ang galit na yon, to the extent na talagang tumatagos, napakahaba ang leg bago magalit ang ating Elohim, ang ating Creator. Kaya hopefully mga kapatid, ang pinagmulan ng ating pagninilay-nilay ngayon ay yung mga sitwasyong practical, physical na pamumuhay ng tao. Dahil darating at darating tayo sa sitwasyon na yun. Darating at darating tayo nang hindi natin inaasahan ang mga sitwasyon na ganun. Para tayong nasa panahon ni Pilato. Ano ang pipiliin natin? Panatilihin ba natin na magiging ilaw tayo ng sanlibutan? O panatilihin nating makapamuhay ng nakaayon sa sanlibutan, sa disenyo ng sanlibutan? Naaalala ko tuloy yung isa sa sinabi na punto ni Ron ng The Truth and the Unedited, yung sinishare ko na video. May kino-quote siya na verse sa
ah, Revelations patungkol sa tatlong klasing church, tatlong klasing assemblies, klaseng assembly. At isa doon ang assembly na sinasabihan na ikay hindi mainit at ikay hindi malamig. You are a lukewarm individual. You are a lukewarm assembly. You are a lukewarm church. Church is the term used by religion. Okay. So, kung ikaw ang simbahan na ano ba yung lukewarm sa Tagalog? Yung hindi mainit, hindi rin malamig. Katamtaman lang. Maligamgam. Okay. Hindi sang-ayon. Hindi sang-ayon ang ating Elohim sa mga maligamgam lamang. Ayaw niya nang nasa gitna. Sala sa lamig, sala sa init. Ayaw ng Elohim ng ganun na attitude or na pamumuhay ng mananampalataya. Ayaw niya yun. Sabi niya, I will spit you out in my mouth. Biro mo yun, isusuka tayo. Isusuka ka. Dahil hindi ka mainit, hindi ka malamig. Sabi ng Elohim, sabi ng Misaya, ang Misaya naman ang kausap ni Jan, sabi ng Misaya, mas mabuti pang ikay malamig na lamang or ikaw ay mainit na lamang. Diba? Ibig sabihin, pipili talaga tayo ng ating ipapamuhay. Pipili tayo ng ating susundan. Saan ka ba? Sa masama o sa mabuti? Kung masama, pag magiging masama ka na lang. Huwag mong ihahalo ang kabutihan sa kasamaan. At hindi pwedeng maghalo ang kasamaan sa kabutihan. Glory to your holy name. Hallelujah. Sige, Kuya, go. Ano yun sa akin, pananaw, tulad ng ating nililinang, bakit pa tayo tutuklas, naghahanap pa ng malalim na relasyon sa ating pananampalataya sa Elohim. Hindi naman niya kinukunin kasi free will nga ang sinasabi niya para sa akin. Yung free will mo, maglulukewarm ka, walang gitna walang gitna. Dalawa lang yun. Tulad sinasabi mo, pumunta ka sa negative o sa positive. Negative, ang consequences doon, yung negative din. Okay. Ganon. Yung positive, yun yung kalooban ng Ama, ika nga ng mga nalilinang natin. Lahat mabuti, lahat yun yan di ba? Ngayon, bilang isang tao, bakit pa nga naman ako hindi pumili ng isa, ba't hindi ko patatagin ang sarili ko doon sa kanyang pangako, dahil kahit paano natin tuklasin, siya naman, sa kanya naman talaga lahat ang galing. Yada. Wala nang issue doon. Ang issue ng tao, yung talino, itong mundo. Minsan, nalilito nga siya. Yun nga yung adversary tinatawag natin. Yun yung negative attraction na temporal na kinukulang sa pagbabata, sa pagtsatsaga. Bakit di nila subukan? Magre-reflect naman ng bawat isa. Makikita mo naman ang pangako ng Ama Hindi ko lang alam sa pamantayan ng bawat isang individual, pero ayokong maging magyabang. Kaya sarili nating opinion to. Naku, hindi ka pababayaan talaga ng ating Elohim. Kasi kung ang karakter mo hindi ka rin tapat, talagang susunggabang ka ng adversaryo, yung negativism. Yun yung sinasabi rin na ikukonek na natin sa attraction. Di ba? Kung mag-attract ka ng negative, negative talaga makukuha mo. Bakit ka pa-attract yun? Alam mo naman, kitang-kita naman negative. Pag negative, hindi maganda. Pag positive, yun ang maganda. Ngayon,
dumadating yung mga negative minsan, ano lang yun, magpa-purify lang yun ng para lalo tayong malinang, maging purify. Hindi talaga pwedeng Nandun. hindi mo makikita, hindi ka mapupurify pag hindi ka inaabot ng mga negative isip. Pero, kasama mo ang ating Elohim, makapangyarihan, at siya nangako, siya tapat, hindi yun ang panghawakan dapat ng bawat isang individual. Ano pa nangyayari dito? Nandito na ako sa ganyan talaga buhay dito, ang hirap. Negative yun Kaya attract yun. Hindi mo ba lahat na yun na nag-purify sa'yo, na pwede baligtarin yun. Meron isang maplano sa akin ng matapat kong ama. Ang matapat na may gumagalaw sa akin. Bakit sa akin pananampalataya? Yun gano'n, di ba? Hindi naman kaila sa bawat isa itong pinag-uusapan natin. Dumadaan tayo lahat yan. Kaya yung katangian na kailangan natin makamit na palagi nating pinakikiusap sa ating Elohim na huwag tayong pagsawaan, binibigay. Yeah, Sitwasyon. Mag-reflect lang tayo. True. Bakit? Hindi ka naman mapupilipay na kagad ginto na puro-puro Dinadaan ka sa proseso. Kaya ganyan tayo magsalita, kaya napapabilis kasi sa tulong ng ating Elohim na makapangyarihan na pinaniniwalaan natin na tapat, pinamumuhay natin at nagtitiwala tayo. Temporal lang naman lahat dyan din Hallelujah. Wala perpetual lang talaga yung kalooban ng Ama. At dadating ang bawat isang individual dyan basta magbata, magtsaga, magman, mag-reflect, ay sa buhay, tiwala, tapat. Alam mo naman, adversaryo roaring like a lion, ready to devour. Palagi yan, sitwasyon. Ito. Always yan, kuya, dahil Ano to? Always talaga yan dahil hindi pa tapos ang kanyang panahon, hindi pa tapos ang panahon na nilalaan ng ating Elohim sa sangkatauhan to be judged. Okay. So kaya nga ang pinapapa-reflect sa atin ngayon ng ating Elohim, I believe, yung mga simpleng sitwasyon or kadalasang sitwasyon na nangyayari sa tao. O walang kaya nga sabi ko kanina, walang exempted. Ako man dumating sa punto, bawat araw ang naiintindihan natin ngayon mga kapatid, bawat araw sa ating pamumuhay ngayon, sa ating pakikibaka, sa ating pananampalataya, bawat araw meron talagang hamon, meron talagang bawat sitwasyon na tayo'y mamimili. Ito lang pinakasimple, simpleng example. Pagdilat ng ating mga mata, nung tayo'y nagising na, meron ng pagpipilian dyan, meron na tayong pagpipilian. Tayo ba'y babangon kaagad o hindi? Tayo ba'y iihi dahil ikay naiihi na o hindi? Ikaw ba'y maliligo na? Yan lang maliligo o hindi? Meron ng pagpipilian ang tao, ang bawat individual. Kaya sa patuloy nating pamumuhay, may mga sitwasyon na kagaya ng sitwasyon nga ni Pilato. Ano ang pipiliin niya? Ang fame kasama ang mga opisyal ng mga so-called Hudyo sa kanyang kapanahunan? O pipiliin niya ang nagdikta sa kanya na ginagamit ng Espiritu ang kanyang asawa na hindi siya gagawa ng ikakapahamak ng Misaya. Although hindi nila alam na ang Misaya yun, ngunit nakikita nila na siya mabubuting tao kahit nga, di ba sinabi ni Pilato, kahit ako, wala akong nakikitang pagkakamali sa taong ito. Ano ba ang kasalanan ng taong ito na kayo'y nahabla? Sasabihin naman ng karamihan na maalam sa kasulatan. Sasabihin siguro nila, hindi.
nakatadhana na talaga si Pilato na siya ang maghahatol, siya ang maghahatol ng kamatayan ng Misaya para may sakatuparan ang kanyang pagliligtas sa sanlibutan. Yes, nakatadhana na 'yon na ang kanyang pagliligtas sa mundo sa pamamagitan ng kanyang dugo, sa pamamagitan ng kanyang buhay, nakalaan na 'yon. But our Elohim, meron kung titingnan nga natin sa history ng ating mga ninuno or sa history mga twisted, okay? Merong mga twisted events na nangyayari dahil sa pananampalataya, dahil sa pag-stand ng kanyang mga tao, ng kanyang mga anak, ng kanyang mga chosen people. So, kung maybe, sorry for the word, dahil hindi man natin talaga alam ng buo, maybe kung si Pilato, sa pagkakataong yun, he was stand the right thing na sinasabi ng kanyang asawa, maybe, hindi siya. Di ba? Maybe may ibang tao. Maybe si Herodes. Ibabalik nila yun kay Herodes dahil si Herod ang pinakabulastog, na hari. Di ba? Ay ilang bisis pinapabalik-balik ang Misaya kay Herodes, kay Herod, kay Pilato, kay Pilate. So, kung naninindigan, sana siguro si Pilato sa kabutihan, maybe si Herodes ang magpapatupad sa paghatol ng kamatayan ng Misaya at matutuloy pa rin dahil hindi naman yung pagliligtas ng ating Elohim sa sangkatauhan sa pagbibigay ng tsansa ng sangkatauhan, matutuloy at matutuloy yun. What I mean, ang ating Elohim ay hindi natin abot. Hindi natin abot ang plano ng Elohim. Ngunit ipapaalam ng Elohim ang kanyang plano sa ating mga buhay kung tayo'y obedient sa kanya. Ang ibig lang nating iparating ngayon, mga kapatid, na tayo'y maninindigan sa ating pananampalataya sa kanya at tayo'y magsisikap na maipapamuhay ang kanyang mga tuntunin. Walang sabi nga natin kanina, kuya, na walang gitna. Kailangan talagang mamili ang tao sa kabutihan, sa kasamaan, sa paglilingkod sa ating Elohim o sa pagsusuway sa kanyang kalooban or kamunduhan o kabanalan. Yun ang isang contrast na ating makikita sa ating pakikibaka, sa ating buno sa pamumuhay bilang nasa mortal pa tayo na naghahangad ng spiritual na buhay. So, once again, mga kapatid, happy Sabbath, and hopefully ang mga katagang ito, ang mga salitang ito, ang mga paglilinang nating ito ay mapagninilay-nilayan ng ating mga kapatiran na makakarinig or matutunghayan ang ating pagtitipon na ito. Be blessed and happy Sabbath once again. O kung meron pang meron pa ikaw may dadagdag, kuya, ate, mga kapatid. Nandiyan si Cap po, happy Sabbath. Uy, happy Sabbath, Brother Cap. Happy Sabbath, Cap. Happy Sabbath, mga kapatid. Happy Sabbath. Pasensya na po na okay lang. Okay lang. Okay lang, kapatid. Ay, may kanya-kanya naman tayong tawag dito. mga mga sitwasyon hindi natin hawak. Anyway, so yun lang mga kapatid. Yung tungkol dong kay yung nangyari na rin yan yung sa nangyayari sa atin ngayon sa panahon ng Misaya.
Tuloy-tuloy, parang related lang. Oo, kaya nga, kaya. Pagkakagulo sa kanya. Politics din yun nung panahon kasi kila Norris nagturuan sila. Ang mag-implement si, ganyan din. Oo. Nag-implement si Pilato na sa likod ni Pilato, si Claudia, yung kanyang asawa, sympathizer ng, kumbaga sa pananaw niya sa pananampalataya, naniniwala talaga siya sa sa Elohim, sa pamamagitan ng Bisaya. So, iba-iba ang sitwasyon talaga, kaya dapat mapagpansya ng bawat isang individual sa ating kalagayan. Hallelujah. Bilang ama, bilang tatay, bilang kasunod. Ang pinaka-importanting nakikita ko talaga sa kap ng yung pananampalataya mo, panindigan mo, pananampalataya mo sa Elohim. Hallelujah. Sabihin na natin sa kalagayan natin dyan sa Opir, naging biktima tayo ng panliligaw ng relihiyon sa abot ng ating pangunawa ngayon, which is true kasi palagi may kaakibat ang pananampalataya sa ating Elohim dahil palagi tinutuklas ng tao yan ang kanyang pisikal na kalagayan. Hindi kaila sa inyo yan. Hindi talaga pati sa akin mismo. Bata pa ako. Hindi kaila itong ating pisikal na kalagayan na nangingiti tayong nangangarap tayong mamuhay ng matiwasay sa ating pisikal. Lalo na yung tradisyon nating mapagmahal na individual, di ba? Yan ang mga siyang magandang karakter na iniwan ng tradisyon natin, yung mapagmahal sa ating mga mahal sa buhay, kapatid, kaanak, which is biblical din yan eh. Nasa kasulatan din yan. Pero in general, pagka lumalim ng lumalim, ang talagang pananampalataya, kapatiran mo sa Elohim ang bawat isa, sa Espiritu tinatawag. Hindi yung physical lang. Physical, naging instrumento lang tayo para magkaroon tayo ng anak para patay. Yan ang opinion ko mga kapatid ha. Tingnan nyo, minsan narinig ko na ito, bata pa ako, mas mabuti pa yung kaibigan mong napakalayo na tapat kaysa doon sa kapatid mo na bulastong. Which is napapatunayan natin yan. Dala lang ng tradition minsan, dahil sa pagmamahal, of course, pero pagka yan ang nakikita natin, minsan nagiging nakukonsinti na natin na ewan ko, ako dumating na sa puntong ganyan dahil naman ako rin sa aking mayan at napagnilay nila at na-reflect ko, talagang mas tama yung sinasabi niya na kaibigan mo na mas mabuti kaysa doon sa kapatid mo na mas bulastog, lumalabas kung sa ating pananampalataya mas magiging kapatid mo pa sa iyo. Dahil lahat naman tayo magkakapatid sa totoo lang. May kapatid sa laman, o sabihin natin sa laman lahat, pero pinaka mas malalim yung kapatid mo sa espiritu, yung sinasabi natin kadiwa. Yada. Diba? Yada. Yung kadiwa. Yada. Oo, ganun. Ngayon, kung tungkol dun sa pangyayari kay Poncio Pilato, yung araw, politika, nangyayari na rin. Nangyayari din ngayon eh. Nangyayari ngayon kuya. Oh, what has been will be done again. Hindi mahirap isipin eh. Kung mapag-reflect lang isang tao, ilan mo talaga gabay ng karunungan na makikita mo kung paano pananampalataya nagagamit natin sa buhay at saka yung pangako ng ating Diyos. Simple. Dahil pag naisip mo ang ating tapat, kung umasa, dumadating ka sa mga pagsubok, sinasalpak ka ng adversaryo. Hindi pwede yan. Alam ko, hindi maganda yan. Sumbong natin palagi natin nasasabi yan eh. At mga ama, palagi nandyan sa atin. Sa kulungan, lalo sa katapatan natin. Pag hindi, meron konting pagkastigo, di ba? Kasi hindi ka pwedeng magsinungaling sa kanya eh. Dapat maging tapat ka rin. Diba? So, or, hindi mo pa kaya, sasabihin niya. Di ba ganun naman ang ating mga may remedyo naman kuya. May remedyo pag di kaya. Ha? May remedyo pag di kaya. May sinabi ang Misaya, kapag di kaya, may remedyo. Sabi niya. Meron. Saka siya nakakaalam. Oo, sabi niya. Ikaw nakakaalam. Pumarito ka. Diba? So, balik sa kanya. Sa isang bagay na hiningi natin, ba't ka maiinip? Kasi naniniwala ka sa kanya. Ba't ka pa maniniwala pag nainip
ka. Kasi ibig sabihin, kulang ka sa tiwala. Mhm. Ibig sabihin lang nun, hindi ko pa kaya ito. Ayaw niya na akong mawala sa kanyang kanlungan dahil pagka ibinigay ito sa madaling paraan sa akin at ako'y biglang yayabang, magiging proud, magiging mapagmataas, nawala na ako sa kalooban niya. Hindi niya gusto yun eh. Oo, Gusto niya yung oo. pang-eternal, Mm. yung pang-matagalan. Agree ako Diba? dyan. At nararanasan ng bawat isa sa atin yan. Hindi Diba? magkakaila yan. Bawat isa eh. Sigurado ako, pag madaling nakuha, tapos hindi mo masyadong pinansin, nakaloob ng tama, nagiging nawawala ka sa kanyang kalooban, nagiging proud, hindi kaila yan. Mm. Dapat tayo, aminin natin yan Yan na. sa sitwasyon. Ngayon, bakit ko nasasabi pagka mapapabilis na, pag dumating pa, kasi alam ng Ama, kayang-kaya mo nang gawin, hindi ka na mawawala sa kanyang kanlungan. Kung ang inihiling mo man ay mga pisikal o material na bagay, sabihin niya, ibibigay ko, ipapaintulot ko kasi gagamitin ng taong ito para sa aking anak na ito, para sa pagsunod sa aking kalooban. Mm. Nasisimplify ko ba mga kapatid? Agree. At Yada. kumbinsido ba kayo sa sinasabi ko? Yada. Diba? Yada. Hindi lang naman matipid physical kasi yung importante dyan yung karunungan, ma-reflect, maunawaan na natin ang kanyang kalooban, tapos yung pagbabata, pagtsatsaga, at susunod lang lahat yung mga pag-inawaan na tinatawag natin, physical, at yun ang papunta doon sa spiritual na eternal na ang alam ko at this point in time, ang buhay eternal ay wala ng negative sa buhay. Yun ang pinipilit natin sa buhay sa ating physical na kalagayan. Which is, masasabi ko mga kapatid, hindi imposible. Kasi nga, nasasanay tayo sa pagtatak na kapangyarihan ng ating iluhib sa ating physical na kalagayan. Di ba? Medyo malalim, pero nasisimplify natin. Yeah. Kung tapat ka rin sa mga pinag-uusapan na mga nasishare natin. Yun naman talaga eh. Doon din naman tayo bumabalik-balik palagi. Bakit di ba tayo mag-fix doon? Diba? Nangyari na yan. Balik-balik hanggang naging matatag ng matatag. Hanggang ma-finish na natin, kuya. Hanggang ma-perfect. Hanggang ma-perfect natin. Hindi tayo makakapunta sa pangalawang baitang kung hindi natin maipapasa ang unang baitang. Kung nasa 10 baitang ang Ama, patuloy-tuloy lang tayo Yada. Palapit sa palagi siyang kanyan, nakaasa. Oo. Di ba? Yeah. Talaga hindi kakayanin ng tao, physical. Oo. Gagawin ng Ama dyan, gagamit ng ibang tao, kalma tayo. Maraming paraan na hindi natin may explain at nangyayari din sa inyo, alam niya. Hallelujah. Tinatawag nila, akala mo milagro, hindi, pinahintulot yun. Di ba? At importante lang, matandaan mo, malaman mo na siya ang gumagawa, siya ang magtuturo, siya ang nag-guide. Di ba? Pananampalataya yun. Ngayon, sa mga marurunong, degree holder ako, ikaw hindi. Ako, yun ang nakakatakot. Yung tumapasok minsan yung proudliness, yung ego. Di ba? Kaya naman tayo sa ating Bisaya. Sa kanya na nga lahat, hindi siya nakikipag-contest na siya ang tama. Di ba? Dahil siya ang tama, talaga tama, pero hindi niya ipipilit yung tama niya. Nagsasabi siya. Di ba ganon? Yada. Hindi siya nakikipag... Dahil nandun yung... Sasagot lang siya pag tinatanong. Oo. Sasagot siya ng akala ng iba, pilosipo siya. Pagka tinignan mo talaga, pilosipo ka, basta lumunduan. Oo. Totoo. Ganyan, nangyari na yung nangyari kay Pilato. Pero siguro, para sa akin, yun ang naging papel nila, kaya natin napapagnilayan sa panahon natin ngayon. Yun ang naging papel. Lahat naman ng mga tinatalakay natin, nililinan natin tol. May kinalaman sa refleksyon ng ating pagkano sa kalooban. Sa mga kapatid, hindi lang din siya yun. Mga kapatid, lahat naman ng mga accounts, sa mga nakasulat, kanya-kanyang panahon, kanya-kanyang konteksto, madali nating i-connect sa ating paglalakbay spiritual. Di ba? Oo. Individual din yan kasi sila Pilato, yung papel nila ng panahon, natin alam kalooban. Let's give them the benefit
ng sarili nilang relasyon sa atin, Ah. sa pananampalataya, sa mga pangyarihan may gawa ng lahat. Ganun lang yan di ba? Na- Nagsisi naman yung bandang huli. Oo. Pero pag tinignan mo kasi sa account ng kulang sa pagmamahal sa mga marunong, akala mo masasama sila. Pero silang bahala mag-address doon, relasyon nila individually. Di ba? Mm. Noong panahon nila nangyari yun. Di ba? Kaya, Magandang account. oo. Kaya nga kuya, palagi nating nasasabi ito na we are so blessed na meron tayong mapagkukunan ng pamantayan. Example. Meron tayong makukuha ng example, makukuha ng ganito ang nangyayari, ito ang ginawa. Tama, di ba? Mas blessed nga tayo sa ngayon dahil mas blessed at mas tawag dito? Maraming referensya. Mas blessed at mas delikado. Bakit? Binigay lahat ng Elohim na sa atin. Meron tayong makikitang mapag-reflecta natin na ito ang nangyayari sa kanila noon nang hindi nila sinunod. Ito ang nangyayari nung sila'y sumunod. So, mas pinapadali nga ngayon ang pagpapamuhay sa kalooban ng Elohim kung magre-reflect tayo. Kaya nga ang karunungan isa sa pinaka yan Yung karunungan hindi talino Differentiate na natin yan Ang talino kasi parang temporal din yun Yung karunungan nyo, yun ang hinihingi natin isang pinaka-important kasi para natin maunawaan yung kalooban, karunungan galing sa kanya. Sa papaikot-ikot lang ang mundo hanggang ma-purify. At times may sukatan, merong hangganan. May hangganan. Kaya hindi natin hangganan sa may kalendaryo, may talaan ng may length of time ang Elohim. May specific time siya. Na ating pinapanalangin nawa ay yan tayo, mapasama tayo. Kaya nga tayo ay nagsusumikap. So yung ating mga panalangin na gamit tayong ehemplo, kasi hodang hindi tayo maunawaan, basta tuloy-tuloy lang. Wala tayong itinatangi. Hallelujah. So, yun mga kapatid, hopefully ang mga nabibigay ngayon ng mga salita na pinagkaloob ng Elohim sa atin sa araw na ito, nawa po ay maipapasok natin, mapagninilay-nilayan ng bawat isa sa atin upang patuloy nating mapatatag ang ating pananampalataya sa ating may likha. Be blessed and happy Sabbath. Shalom mga kapatid. Salamat. Isang bagay, singit bago mag-closing prayer. Sige kuya, go. Kap, andyan ka rin lang. So, may schedule kaming uwi dyan nila Ate Melinda. Baka gusto mong makasama tayo physical. Pinapanalangin natin magpunta dun sa Eden, Sinanoli, yung mga may kakayahan, yung may mga panahon, kahit March 22 hanggang April 1 lang. Ang masasabi namin dito pagdating doon, pagdating sa puerto mismo, paglapag ng Palawan, sasagutin na yung mga pagkain natin, yung titirhan, doon lang tayo mag-ano ng mga kapistahan. Kap, kung naririnig mo, March 22 between 22 and 23 kung mailagay nyo sa programa nyo dyan. So doon tayo magse-celebrate ng Passover, Feast of Unleavened Bread, magsama-sama, convocation, tsaka yung Feast of Unleavened Bread, isang linggo yun. Usap tayo, message tayo kung paano natin mas mapanalangin natin magkasama-sama tayo sa abot na ating mga kaya. Sa tapatan lang tayo.
Yada. Yung sinasabi ko na alam na ni ate yan, ate Melinda yan. Para makita nyo rin yung ating pinangarap na na lugar na pinanalangin natin sa ating Panginoon. Paintulot niya, Yada. kasama tayo manalangin. Isang linggo sa inyong mga schedule. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. At least may isang linggo. Kulang-kulang 10 araw. Oo. Na, Yes. na, Yes, kuya. pwede natin sabihin yung iba. Mm. Siguro kung may capacity nga lang na tayo ngayon na mag-invite. Kailangan ko yung aeroplano kami ni Hans. Ang problema, wala So, sa kanya-kanya nating katapatan sa panalangin natin. Brother, Ay! bali, ang sagot namin, pagpunta ng Palawan, ganun. Yun lang. Oo. Pagdating namin, sasakyan tayo, may accommodation tayo, ikutin natin. Doon, tirahan meron na. Pagdating doon, sagot mo na lahat, gano'n. Tama. Sagot na Magkano ba yung pamasahe sa aeroplano? May nakita ako ngayon, 1.5 balikan Ba, mura lang pala. Spirit, pupunta ka as Asian, pagbalik mo spirit ka. Hindi, joke lang. May nakita ako ngayon, kaya lang Sasakay kang Asian, uwi ka spirit na lang. Hindi, joke lang yun. Ang nakita ko Nakakatakot pala yun. ngayon, ha? Nakakatakot. Hindi mapupunta naman tayo sa spirit. Joke lang. John, napulos niya. In Asia, nasa 1.5 yata balikan. Kung ngayon ka magbubok. Kausapin mo siya, sama mo sila Alona. Kahit sila Royder pa, kahit sila pa. Kaya mundo tayo sabihin mo nag-announce. Pagdating doon, libre na. Pamasahe lang sasagutin nyo. Pwede yun. Pero wag na si Rovider. Bakit? Kapatid, bakit? Si Royder. Joke lang. Hindi, gapos natin sa pamamagitan ng ating panamunod. Bakit hindi? Pwede yun. Tayo mo pa ba? Sila Andre. Iba na yung pananampalataya nila, Brother Andre. Sinasama nga ako ron. Sabi ko sa susunod na lang. Sa susunod. May balak. Brother ka, may balak ka. Meron silang pagtitipon. Yung dating mga kasama. Ang pinaliwanag sa akin, dalawa raw ang Diyos. Yung unang Diyos, pumapatay. Yun daw Diyos ngayon, mabait, hindi pumapatay. Nagbibigay buhay. Ngayon, ako'y nalilito doon sa paliwanag niya. Dalawa raw. makakalito yun. Sabi ko, Isi-simplify mo na. marami siya pinapaliwanag. More on science. Inayaan ko lang dahil ipapaliwanag siya. Ngayon, sinasama ko. Nakapaloob lang sa Meron daw sila pagtitipon nung 24. Hindi ako sumama. Sabi ko, busy ka ako noon ayun, hindi ako sumama. Pwede mo silang diretsuhin. Hindi ako kumpensido mga kapatid sa kasi ayoko takbuhan yung aking yung paglalakbay sa pananampalataya sa ating ayoko namang ganunin at baka ma-open. Sa akin siguro okay na. Anyway, kay Alona, kaya kung marunong kayo mag-book yung mga Alona, pwede magpabook doon Kaya nga, sama mo sila Carmi. Sabi mo, magpakasyon na, kasama na yung pakasyon. Medyo mga okay yun. Si Alona, si Sister Carmi. Hindi naman sumasama kay Brother Andre yun Ang kasama nun si Rovider mga matatalino pala ang mga magkakasama. Brother ka. Oo nga, puro matatalino yun Kaya lang nasusobrahan sa talino.
Talaga ang talino, nakakasobra yan. Sige. O sige, palitaan nyo ako. Message mo lang ako. Okay, sige. Sige mga kapatid, closing muna tayo. Kahit na dyan, sila ano rin, sabihan mo rin, sila, ano masaya, sila. Sabihan ko sila si Kasama natin yan. sabihan ko sila si Itchil. Sila si Itchil, sila Joby. Sa tent tayo, maganda naman ang panahon nun. Maluwag naman yung ano. Kahit mag-tent tayo lang yun, saya. Oo, masaya. Masaya yun. Sige, Sige. ha. Closing muna tayo mga kapatid. Initial lang yan sa mga susunod na panahon. Ah, Pagplano ng bumili ng aeroplano siya, yung aeroplano tutubi. okay. Sabay ganun eh. Hallelujah. Sige, naman na lang ang bahala sa atin Sige. sa kung tayo pag-ipon po. Yada. Heavenly Father, thank you so much for Sige na, back to you. Heavenly Father, thank you so much for giving us the opportunity to hear your words, and thank you so much, Ama, na pinagkalooban niyo pa kami ng buhay at kami nagkakatipon sa platform na ito. Maraming salamat na patuloy niyo kaming gagabayan at huwag niyo kaming pababayaan. Ang lahat ng ito ay aming dinadalangin sa inyo, aming dakilat makapangyarihang Aba Yahawa, at kami nagsusumamo palagi sa inyo sa inyong kalooban na aming masusunod. Sa pangalan mong banal na binigay mo sa iyong bugtong na anak, aming Misaya, Yahushua. Yada. Happy Sabbath! Alright.